Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tuloy-tuloy ang natin sa buong Pilipinas alas 3:04 ng umaga. Saan man mangyari ang balita, Luzon, Visayas at Mindanao, hagip ng balitang Pronti. Kinalap ng buong puwersa ng MBC Media Group mula Aksyon Radyo, Radyo Natin Nationwide at DZRH, Provincial at Regional Correspondents. Balita Pronti kasama si Kises Habson. DZRH Balita Pronti. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ito po ang balitang PROMD ngayong araw ng Miyerkules, April 8, 2026. Sa ating headlines, Balitang PROMD! Pinay patay sa panibagong missile attack ng
Iran sa Israel. Balitang Prompty. Inflation rate na itala sa 4.1%, pinakamabilis sa nakalipas na 20 buwan ayon sa PSA. Balitang Prompty. Libreng sakay sa Metro Manila sisimulan sa susunod na linggo. Balitang Prompty. FB page na nagpapakalat ng fake news sa gitna ng krisis sa enerhiya, kinasuhan ng PCO. Balitang Prompty. Buganteng si Atong Ang na mataano mano sa Vietnam. Balitang Prompty. Appointment system ipatutupad sa pagbili ng benteng bigas sa Quezon City. Balitang Prompty. Yan po ang ulo ng ating mga balita. Kasama niyo po ang inyong lingkod Kisas Habson para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Isa pang Pinay ang nasawi sa panibagong missile attack sa isang residence sa Haifa, Israel. Ayon sa Department of Foreign Affairs, napatay ang Pinay noong gabi ng April 5, 2026 kasama ang kanyang Israeli husband at mga magulang. Ipinaalam na ng Philippine Embassy sa Tel Aviv sa pamilya po ng biktima ang nangyari at tiniyak na magbibigay ng kinakailangan tulong kabilang ang pag-aayos para sa agarang repatriation ng labi nito. Kasabay nito ay nagpaabot na rin ng pakikiramay ang Department of Foreign Affairs sa pamilya ng biktima. Balitang Prompty. Tinanggihan ng Iran ang proposal ng Amerika mula sa inisyatibo ng Pakistan na agad na magpairal ng tigil putukan sa gitnang silangan. Hindi pumayag ang Iran sa apela na muling buksan ang Strait of Hormuz kahit pa nagtakda ng ultimatum si US President Donald Trump. Ayon sa Iran News Agency, sa halip na ceasefire, nais po ng Iran na matapos na ang conflict sa rehiyon, magtakda ng protocol para sa ligtas na pagdaan sa Strait of Hormuz at pagbawi ng economic sanction. Nauna nang nagbanta si Trump na pupulbusin ng Iran sa loob ng isang gabi kapag nabigong tugunin ang kanilang ultimatum. Samantala, iniulat naman ng Israeli military ang panibagong airstrike sa Tehran at iba pang lugar sa Iran. Gamit ng Israel ang kanilang air defense system para ma-intercept ang missiles na galing sa karibal na puwersa. Balitang Prompty. Samantala, dumako muna tayo. Balita mula sa probinsya. Standby lang for ready. Balita mula sa Pangasinan. Ginang na ilang araw nang nawawala, bangkay na ng matagpuan napalutang-lutang sa Agno River. Ibalita mo yan na Reach 38, Freddy Fajardo. Palutang-lutang sa Agno River sa barangay Bakabak, Bugalyon, Pangasinan alas 8 ng umaga kahapon ang bangkay ng isang 57 anyos na ginang na pangalawang araw ng pinaghahanap ng kanyang pamilya. Batay sa ulat ni OIC Chief of Police Major Rodolfo Lavayo Jr., nakita ng mga dumarang tao sa tulay ng barangay Bakabak ang palutang-lutang na katawan ng biktima. Kaya agad tumawag sila sa himpilan ng pulisya. Lumalabas sa investigasyon ng mga tauhan ni Major Lubiano na dumaranas ng mental disorder ang biktima. Kumbinsido ang pamilya ng ginang na wala umanong sinyalis ng full pay sa pagkamatay nito. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aristarte Taguulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sumirit sa 4.1% ang inflation noong Marso. Siyang pinakamataas po sa loob ng 20 buwan. Ayon sa Philippine Statistics Authority, mas mataas ito kumpara sa 2.4% noong Pebrero at lumagpas pa sa target na 2 hanggang 4% ng pamahalaan. Ang pagbilis ng inflation ay bunsod po ng pagtaas ng presyo ng langis at iba pang bilihin na dulot ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Nangunang sa pagtaas ang sektor ng transportasyon kung saan umakyat sa 9.9% ang inflation dahil sa mahal na diesel at gasolina.
Malaki rin ang epekto nito sa presyo ng pagkain, lalo na ang bigas na muling nagtaas matapos ang mahigit isang taon na pagbaba. Tumaas din ang gasto sa kuryente, tubig at LPG. Ayon kay National Statistician Claire Dennis Mapa, maaaring magpatuloy pa ang pagbilis ng inflation sa mga susunod na araw at buwan kung mananatiling mataas ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Balitang Prompty! Sa kaugnay na balita, tumaas na rin hanggang 10 piso ang pagkain sa mga karinderya, partikular na sa University Belt sa Maynila. Ayon sa mga negosyante, hindi nila maiwasan ang magtaas ng presyo dahil sa nahihirapan na rin silang makasabay sa pagtaas ng presyo ng gulay, karne at liquefied petroleum gas o LPG. Pero giniit naman ng mga may-ari ng karinderya, hindi nila babawasan ang kalidad o dami ng pagkain upang mapanatili pa rin ang tiwala ng kanilang mga suki. Ayon kay Bruce Ivan de Guzman, isang ekonomista, hindi malayo na lumipat ang mga customer sa mga fast food kung halos magkakapareho na ang presyo ng pagkain dito at sa mga karinderya. Aminado naman ang ilang mamimili na napipilitan silang maghanap ng mas murang alternatibo dahil sa pagtaas nga po ng mga gastusin. Balitang Prompty! Samantala, balita muna tayo dyan sa Central Luzon. Standby Dani. Isang ginang na may 7 kaso ng estafa sa Limay Bataan na aresto. Ibalita mo yan, RH37, Dani Kumilang. Kalaboso ang isang ginang na may kinakaharap na 7 kasong bilang ng BP22, mas kilala sa estapa, na naaresto ito sa Barangay Kitang, Limay Bataan, alas 12:20 ng hapon. Sa report ni Limay Chief of Police Police Major Jimmy Alberdisen, ang suspect ay nakatala sa top 4 most wanted person sa probinsya ng Bataan at top 3 most wanted person naman sa municipal level. Kinilala ang suspect sa edad 46 anyos, residente ng nabanggit na barangay. Isinagawa ang pag-aresto ng pinagsanib na pwersa ng Limay Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Major Jimmy Alberdisen at iba pang unit ng pulisya sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ng korte noong Pebrero 24, 2026 at para na rin sa pagsisilbi ng sentensya nito. Dani Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty! Samantala, sa oras na alas 3:14, hindi iniaalis ng Department of Energy ang posibilidad na pumalo sa 200 pesos ang kada litro ng diesel sa gitna pa rin ng global oil crisis. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, walang kontrol sa galaw ng presyohan ng DOE, mga oil company at maging ang Pangulo. Pinaliwanag din po ng kalihim na nakadepende pa rin ito sa aksyon ng bansang sangkot sa digmaan sa Middle East. Aminado si Garin, kahit pa matapos ang gyera, hindi magiging mabilis ang pagbaba ng presyo dahil sa permanenteng pinsala nito sa energy infrastructure sa rehiyon. Balitang Prompty! Samantala, tatalakayin na sa Kamara ngayong araw ang solusyon upang mabawasan ang epekto ng tumitinding tensyon sa Middle East, lalo na sa presyo ng langis at ekonomiya ng bansa. Isasagawa po ang high-level joint hearing na pangungunahan ng House Ways and Means Committee kasama ang 12 iba pang komite. Inatasan po ni Speaker Faustino D. III ang mga mambabata. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV at via online streaming.
Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Ang Philippine National Police ang pagbabantay laban sa mga mapagsamantala sa supply ng petrolyo. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., nakatutok ang PNP sa lahat ng mga iligal na aktibidad na may kinalaman sa supply at bentahan ng petrolyo. Tinukoy ng PNP Chief ang fuel pilferage at illegal fuel storage at distribution na anyay magdudulot ng panganib sa komunidad bukod pa sa ito ay pagsasamantala. Idilin pa ni Nartates na ito ay babala o matinding mensahe sa sino mang handang ipatupad ng PNP ang full force ng batas. Ito po'y kasunod ng natuklasang pag-iimbak ng 10,000 litro ng diesel sa isang compound sa Quezon City na inireklamo ng kaniyang kapitbahay. Balitang Prompty. Samantala, magkakaroon naman ng libreng sakay ang mga commuter sa Metro Manila simula April 15 sa ilalim ng Service Contracting Program para sa mga public utility vehicles. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, saklaw ng programa ang mga modern at traditional na jeep na dumadaan sa mga istasyon ng tren at pangunahing transport hubs, gayon din ang mga bus ng EDSA Carousel. Paliwanag ng ahensya, pinili ang mga ruta batay sa dami ng pasahero at koneksyon sa mass transport system upang mapabuti ang pagbiyahe at mabawasan ang trapiko. Ipatutupad din ang programa sa iba pang lungsod gaya ng Davao at Cagayan de Oro, depende sa daloy ng mga pasahero. Balitang Prompty. Samantala, magsisimula na rin ngayong buwan ang pamamahagi ng fuel subsidy para sa mga magsasaka at mga mangingisda na apektado ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ayon po sa Department of Agriculture, sa ilalim ng 100 milyong subsidy program ay makatatanggap po ng tig 5,000 piso ang mahigit na 14,000 magsasaka, habang tig 3,000 piso naman para sa higit 15,000 mangingisda na gumagamit ng motorized bangka.
Bukod dito, ipatutupad din ang 10 billion Presidential Assistance to Farmers and Fishermen Fund kung saan ay aabot naman sa mahigit 4 na milyong benepisaryo makatatanggap ng tiga 2,325 2,325 pesos. Hihilingin din ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ang paglalabas ng 7,000 piso o 7 bilyong pisong pondo mula sa Rice Competitiveness Enhancement Fund upang mabigyan ng karagdagang tig 3,000 piso 200 o 3,200 pesos ang mga rice farmer. Layunin po ng programang ito na matulungan ng sektor ng agrikultura na makayanan ang pagtaas ng presyo ng langis at iba pang gastusin. Balitang Bromby! Maging sa iba pang mga lugar sa ating bansa, yung mga probinsya, yung atin pong mga tsuper at operator ay nagsimula na rin po ang pagpamamahagi ng fuel subsidy para sa kanila. Doon naman sa ating mga kababayan na hindi po nakakatanggap o hindi makatanggap dahil nagkaroon po ng problema sa kanilang mga pangalan, ay ang pangako naman po ng pamahalaan na magkakaroon po sila, aayusin lang ang sistema at sila po ay bibigyan sa pamamagitan ng special payout. Balitang Bromby! Oras natin, alas 3:22 na po ng umaga. Dakuha naman natin balita sa Eastern Visayas. Yun daw pong number 1 mula sa PNPA, Silang Paglaom 2026. Siya po'y si Police Lieutenant Van Mair Cagasan. Taga Leyte pala ito. Nag-courtesy visit na daw po kay Abuyog Leyte Mayor. Ibalita mo yan, RH32 Jimmy Angay-Angay. Rank number 1 mula sa PNPA Silang Paglaom Class of 2026 na courtesy visit kay Abuyog Leyte Mayor Lemuel Gintraya. Kinatuwa ng alkaleng pagbisita sa kanya ni Police Lieutenant Van Marie Edita Cagasan. Isang pride ng Abuyog Leyte na taga sa kanila ang nag-rank number 1 ng kanyang ama ay si Ulysses Cagasan mula sa barangay Tabigi sa naturang bayan. Si Lieutenant Van Marie Cagasan nagtapos bilang valedictorian sa kanilang klase. Kaya pinagdiriwang ng Abuyog Leyte ang matagumpay na nakuha ng isang batang police official na taga sa kanilang bayan. Inasahan naman ng naturang lugar na malaki ang serbisyo na ibibigay ng bagong police official sa ating bansa. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Jimmy Angay-Angay. Standby lang Jane. Kinasuhan na ng Presidential Communications Office ang isang social media page na nagpapakalat po ng peking impormasyon tungkol sa kinakaharap na energy crisis ng bansa. Mismong si PCO Secretary Dave Gomez ang nanguna sa paghaharap ng reklamo sa Department of Justice laban sa mga personalidad na nasa likod ng Malasakit News Pilipinas. Tinukoy po ng kalihim ang 3 post ng naturang FB page kaugnay ng di umano'y energy lockdown, fuel shortage at emergency lockdown na may intention daw po na magpakalat ng fake news upang lumikha ng panic sa publiko. Bunsod nito'y nahaharap ngayon sa parusa na 6 na taong pagkakabilanggo ang mga nasa likod ng Malasakit Pilipinas o Malasakit News Pilipinas dahil sa paglabag po sa Article 154 ng Revised Penal Code, habang maaari din itong madoble dahil sa naharap din sila sa paglabag sa Cybercrime Prevention Act. Balitang Bromby! Samantala, namataan naman ang negosyanteng si Charlie Atong Ang sa Vietnam. Yan po ang inihayag ni DILG Secretary John Vic Remulla. Pero nakikipag-ugnayan pa niya ang mga otoridad sa mga opisyal ng Vietnam upang beripikahin ang naturang ulat. Sabi ni Remulla, posibleng dumaan sa Mindanao ang negosyante bago tumakas patungo ng Malaysia at kalaunan ay nakarating ng Vietnam.
Si Ang ay wanted sa kasong kidnapping with homicide at kidnapping and serious illegal detention na konektado po sa pagkawala ng higit 100 sabongeros. Balitang Promdi. Samantala, naglabas naman ng subpoena ang House Justice Committee sa ilang individual, kabilang na si Mary Grace Piatos, habang inihahanda ang pagpapatuloy ng pagdinig sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte sa April 14. Iniutos po ng komite kay BIR Commissioner Carlito Martin Mendoza na isumite ang tax record ni Duterte at ng kanyang mister na si Attorney Manscarpio. Kabilang po ang kanilang halos 2 dekadang income tax return mula 2007 hanggang 2025. Kasama rin sa iniutos na isumite ay ang dokumento sa kanilang mga korporasyon. Gayon din sa mga negosyo, kabilang po ang Metro City Chow Food Corporation, GenCorp Industries Incorporated, 888 Bistro, Kalye 88 Food Corporation at Madayo Fisheries at iba pa. Kasama rin sa subpoena si State Auditor Gloria Camora ng COA upang ipakita ang liquidation ng confidential funds ng OVP. Layunin ng komite na matukoy kung may sapat na batayan para dalhin ang impeachment complaint sa plenaryo at posibleng itransmit sa Senado. Balitang Promdi. Alas 3:27 na po ng umaga, balikan natin mga balita mula sa probinsya. Puntahan naman natin ang Northern Samar. NPA sa Samar na itinuturing daw po na may mataas na katungkulan sa isang kilusan. Nagbalik loob na po sa pamahalaan. Ibalita mo yan, RH34 Jane Galit Bantayan. Nito lang nakaraang linggo ay nagdesisyon na magbalik pamahalaan ng isang aktibong membro ng New People's Army sa Samar na itinuturing may mataas na posisyon sa kanilang kilusan. Ayon sa PNP Samar, ang sumukong NPA ay isang 27 taong gulang. Kinilala sa kanyang alias na si Ega. Ito ay residente ng barangay San Nicolas, San Jose, Libuan, Samar. Ito ay isang former vice squad leader ng Squad 3 Regional Security Force sa ilalim ng Eastern Visayas Regional Party Committee. Sa kanyang pagbabalik loob ay sinuko rin ito ang isang Colt M16 rifle ammunition, isang STI Tactical Caliber 45 firearm at 2 magazines. Nahikayat itong sumuko sa otoridad sa pamamagitan ng negosasyon ng Matuginaw Police kasama ang 43rd Infantry Wizards Battalion 8 Infantry Division Philippine Army. Nagpahayag ito ng pagkalas na sa kanilang organisasyon ng New People's Army. Pansamantala muna itong nasa kustudiya ng Matuginaw Police. Tiniyak naman ng kapulisan na makakatanggap ng tulong mula sa pamahalaan ang nasabing NPA. Samantala, ang mga isinuko na baril ay isa sa ilalim ito sa firearm verification. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Thank you, Jane. Standby lang, June. Magpapatupad na ng appointment system ang Department of Agriculture para sa mga benepisaryo ng Benteng Bigas program sa Quezon City. Yan ay matapos na umabot ng madaling araw ang pila ng ilang senior citizen at may hirap na pamilya na naghihintay na makabili po ng murang bigas. Ayon sa Department of Agriculture, layunin ng bagong sistema na mapabilis ang proseso at mabawasan ang siksikan sa mga distribution sites. Para naman sa mga benepisaryo na nais bumili ng 20 pesos per kilong bigas, maaaring magparehistro daw po sa pamamagitan ng Benteng Bigas Appointment System kung saan ay bibigyan sila ng schedule ng kanilang pagbili. Tiniyak naman ng Food Terminal Incorporated na magiging prioridad ang mga buyer na may appointment sa pagbili ng bigas habang ang mga walk-in buyers ay magiging limitado lamang. Saklaw po ng programa ang mga senior citizen, persons with disability, solo parents, mga magsasaka, mangingisda at mga tsuper ng pampasaherong sasakyan. Balitang Promdi. Samantala, binatikos naman ng progresibong kabataan ng ang Safer Cities Program na ipatutupad po ng Department of Interior and Local Government sa Metro Manila. Tinawag po ng grupong Spark ang programa bilang anti-poor habang kinwestiyon din nila
ang bisa ng curfew sa pagbawas ng krimen. Sa halip, naniniwala po ang grupo na posibleng magdulot po ng profiling at pang-aabuso ang inisyatibo lalo na sa mga kabataan. Dinepensahan naman ng Interior Secretary John Vic Remulla ang pinaigting na kampanya laban sa mga lumalabag sa ordinansa at iginit na hindi sapat at hindi dapat na isakripisyo ang kaligtasan po ng publiko. Sa kabila nito, itiniyak naman po ng Philippine National Police na igagalang nila ang karapatang pantao habang ipinatutupad ang mga ordinansa. Pero maganda itong naisip na pagkaabalahan at tutukan din ng DILG. Huwag sana nating masyadong binabatikos kasi para naman ito sa kaayusan, lalo na dito sa Metro Manila. Kung ikaw naman ay maagang umuuwi sa bahay, lalo na yung mga kabataan, ano ba naman yung sumunod, di ba? Lalo na kung ikaw naman ay hindi working student, hindi ka naman na nagsa-summer job. At ganun din, syempre, kung ikaw ay may pakisama sa iyong mga kapitbahay, pagdating sa pagbe-video, okay. Abay, wala namang masama na sumunod tayo. Hindi tayo maapektuhan yan kung marunong tayo makisama sa mga kapitbahay natin na hindi tayo dapat nag-iingay kapag kagabi. Sa mga nagiinuman, wala namang masama kung magsasaya tayo. Pero ilagay po natin sa lugar ang pagsisaya at huwag po sa kalye dalhin. Lalo na ho, yun nga yung binabanggit ko kahapon na para na rin po ito sa kaligtasan lalo na ng mga kababaihan. Kahit hindi mga kababaihan, yung mga napapagtripang para sa tumagay, halimbawang hindi ikaw manginginom kagaya ng aming piloto dito. O hindi kailangang umiwas. Kasi minsan kapag umiwas ka sa alok na tagay, baka mapaaway ka pa kapag hindi mo sila pinagbigyan at napahiya ang mga naglalasing. Balitang Prompty! Alas 3:32 ng umaga. Puntahan muna natin, balita mula sa Davao, 2.5 milyong pisong halaga po ng smuggled na sigarilyo na sabat daw po ng Police Regional Office 11 dyan sa Davao City. Balita mo yan, Jun Soter ng Action Radio Davao. Aabot sa 2.5 milyon na halaga ng smuggled cigarettes ang nasabat ng mga otoridad sa isang operasyon sa Barangay Maa, Davao City, Abril 6, 2026. Ayon sa report, nakumpiska ang 50 kahon ng sigarilyo sa isinagawang intelligence drive-in operation ng Davao City Police Office, katuwang ang Regional Intelligence Division ng Police Regional Office 11. Naganap ang operasyon sa Purok 27, Kamansi, Riverside, kung saan nahuli ang isang individual na nagbubuhat ng kahinahinalang mga kahon. Sa inspeksyon, natuklasan nga walang BIR tag stamp ang mga sigarilyo at wala ring kinakailangang graphic health warnings, dahilan upang agad na dalhin ang suspect sa Maa Police Station para sa kaukulang disposisyon. Pinuri ng PR11 Regional Director Police Brigadier General Leon Victor Rosite ang mga operatiba sa mabilis at maayos na koordinasyon ng operasyon at iginiit na patuloy ng pinaigting ang intelligence drive-in operations laban sa may smuggling at iba pang illegal na gawain. Nagbabala rin ang opisyal na walang ligtas na lugar para sa mga lalabag sa batas, kasabay ng pagtitiyak ng PR11 na mapapatuloy ang kailang kampanya upang mapanatili ang kaayusan at seguridad sa rehiyon. Ito si Jun Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty! Maraming salamat, Jun Soter. Mamaya babalikan natin yung issue do sa Safer Cities Initiative. Maraming mga comments dito Hindi naman po magpapatupad na ng ban ang pamahalaan sa online gaming platform na Roblox. Yan po sa kabila ng lumalalang pangamba sa kaligtasan po ng mga kabataan na gumagamit po ng naturang laro online. Kasunod dito ng naging pagpupulong ng Department of Information and Communications Technology o DICT at ng Cybercrime Investigation and Coordination Center o CICC sa mga kinatawan ng Roblox. Ayon sa DICT, nangako daw po sa kanila ang Roblox na palalakasin ang child safety measures sa naturang platform at magsasagawa ng mahigpit na monitoring at age-appropriate content controls. Mababatid na maglulunsad din daw po ang Roblox ng information campaign sa April 12. Yan po ay araw ng linggo.
Yan ay upang gabayan ang mga magulang sa paggamit ng parental controls, kabilang na daw po ang pagmamonitor sa screen time, pagtakda ng spending limits at pag-block sa hindi angkop na content. Nauna nang binigyan ng 30 araw ang Roblox upang tugunan ang mga ulat na ginagamit umano ang platform sa mga pedophile at drug trafficking upang targetin ang mga menor de edad. Balitang Prompty. Nasabat naman ng Bureau of Customs ang tinatayang 53 milyong pisong halaga ng iba't ibang klase ng pekeng gamot at iba pa sa Manila International Container Port. Personal po na pinangunahan ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang inspeksyon sa nasabing shipment na dumating sa bansa mula China noong March 19. Una rito idineklara bilang pet cage. Pero nang magsagawa daw po ng spot check, ang mga tauhan ng BOC na diskubre ang hindi deklaradong gamot sa loob po ng container. Sa isinagawang inspeksyon, natuklasan po ang 336 na kahon ng illegal na gamot na tinatayang nagkakahalaga ng 33.3 million pesos na walang kaukulang permit mula sa Food and Drug Administration. Bukod dito ay may nakita rin na 406 na kahon ng iba pang produkto gaya ng electronics, cosmetics, automotive parts, hardware at iba pang accessories na nagkakahalaga naman ng 19.6 million. Bunsod dito ay naharap ngayon sa patong-patong na kaso ang consignor at consignee ng naturang pekeng gamot. Balitang Prompty. Samantala, arestado naman ang 9 na individual matapos na mahuling nagpapaihi ng krudo na may halagang 9.5 million pesos sa Navotas Fishport. Sa panayam ng DZRH News kay Police Lieutenant Nadame Malang, spokesperson ng Philippine National Police Highway Patrol Group, nahuli ang mga suspect sa gitna ng kanilang anti-carnapping operation. Napansin umano ng kanilang hanay na peke ang ginamit na plaka ng sasakyan at wala ring maipakita ang kulang dokumento. Sa ngayon ay inaalam pa kung anong uri ng produktong petrolyo ang nasa bata ng pulisya sa pagtataya na humigit kumulang nasa 65,000 hanggang 70,000 ang litro. Nasa kustodiya na po ng pulisya ang suspect at maharap ngayon sa paglabag sa illegal trade of petroleum products habang magsasagawa rin ng investigasyon ng Department of Energy. Balitang Prompty. Samantala, dineklara ng pugante mula sa batas ang 4 na miyembro ng pamilya Yanson sa Negros Occidental. Yan ay makaraang takasan nila ang mga otoridad sa kabila ng inisyong warrant of arrest ng Bacolod Regional Trial Court laban sa kanila. Ayon po kay Judge Jose Manuel Lopez ng Bacolod RTC Branch 50, ay nananatili po sa ibang bansa sina Roy, Ricardo Jr., Maria Lourdes, Selena at Emily Yanson na pare-parehong nakaharap sa kasong qualified theft. Dahil dito ay sinabi po ng korte na nawalan na sila ng karapatan na makilahok sa pagdinig sa kaso at hindi rin sila maaaring humingi ng anumang legal remedy hanggat hindi sila sumusuko o naaresto. Nagugat po ang kaso noong 2020 kaugnay ng umano'y pagguha ng mga ari-arian ng Yanson Group of Bus Company kung saan sila ay nagsilbing trustees. Bahagi ito ng matagal ng alitan ng pamamahala sa pamilya sa loob ng isa sa pinakamalaking bus companies sa ating bansa. Balitang Prompty. Oras po natin 21 minuto na lang at mag-aalas 4 na. Diyan na po nagtatapos ang ating balitaan dito po sa Balitang Prompty. Tayo ho ay dadako na sa pangalawang bahagi ng ating programa, ang ating batian at talakayan. Balitang Prompty.
Muli isang magandang umaga po ang ating pagbati sa lahat ng mga nakikinig, nanonood at nakatutok ngayon sa ating programa. Ito po ang Balitang Promdi. Good morning sa lahat. Mapa doon sa ating mga kababayan abroad, nagising sa mga oras na ito. Kumusta na po kayong lahat? And hangad natin, sabi nga natin sa araw-araw nating pagpoprograma, ang ating unang-unang panalangin ay nasa maayos kayong kalusugan. Sa kabila ho nitong mga nangyayari sa atin ay maayos ang ating mental health. Diba? Ang daming mga nagtataasan. Kamusta na po ba ang inyong budget? Kumakasya pa ba sa araw-araw? Ito, sa iba pa nating mga balita ngayong araw na ito. Naku, tayo ho'y nakikiramay doon sa isang kababayan nating Pinay na nadamay ho. Nasawi dyan sa panibagong missile attack dyan sa Iran. Ng Iran sa Israel. Medyo bata pa ho yung namatay eh. Nagpaabot na po ng pakikiramay ang DFA. At ang sabi ho'y tutulong sila sa pag-aayos para sa repatriation ng bangkay. As expected nga ba o hindi? Ang expected natin ay bibilis talaga. Sisirit talaga yung inflation para sa buwan ng Marso. Pero mula dun sa pagtaya ho ng Bangko Sentral ng PSA na 2 hanggang 4%, abay lumagpas pa no. Naging 4.1% po ang naitalang inflation rate para sa buwan ng Marso. Yan daw po yung pinakamataas para sa nakalipas na 20 buwan. Yan po yung expected na natin na tataas talaga o bibilis talaga kasi ang daming mga tumaas na mga bilihin. Kahit pa sinasabi na walang pagtaas, teka lang, kamusta na nga pala yung kamusta na DTI? Good morning po sa inyo mga nasa DTI. Parang ano na nangyari doon sa sinasabi nila na walang mangyayaring pagtaas doon sa mga bilihin na tinitiyak nila dahil nakausap ang mga manufacturer, nakausap yung mga negosyante at ang sabi ay nangako sa kanila na hindi magtataas sa loob ng 30 hanggang 60 buwan. Pero wala pa po tayong 3 buwan. Marami na ho ang mga tumaas. Ang sa atin lang, hindi naman talaga maiiwasan. Pero sana ho wag nang magbigay ng mga ganyang katiyakan. Kasi nakakabaliw lang, totoo lang. Parang hindi mo na tuloy alam kung paano. Sa bagay, sabi dito, paano mo naman pagkakatiwalaan ng DTI? Kahit nga noong Disyembre, niloko na nga ho tayo. Niloko na tayo sa 500 peso Noche Buena. Ay, nako, sabi ni Pinoy ako. Sabi niya, di pa ba po kayo sanay? Kabaliktaran lagi ang sinasabi nila. Sa iba pa nating mga balita, yung mga nagpapakalat ng fake news, yan yung sinasabi ko. Nitong kahapon, di ba, nagbabanggit ho tayo na nakakalungkot na maraming mga batas sa Pilipinas, ang mga nasa posisyon, sila din naman ang mga gumagawa ng batas, pero mismo sila nadadali ho ng fake news. Sila po ang dapat na nauuna na umaksyon at makapagbigay ng sample. Kasi nasa kapangyarihan sila di ba? Sila din naman ang gumawa ng batas. So dapat, paano hindi madadali ng fake news ang iba? Kung mismong yung mga nasa katungkulan at saka yung mga nasa ating pamahalaan sila ho mismo hindi makapag-sample do sa mga nagpapakalat ng fake news. Ayan, butit nagkaroon na ng hakbang ng pagkilos kahit man lang yung makasuhan yung mga nasa likod ng nagpapakalat ho ng fake news. Ganyan dapat para naman kahit papaano hindi na lang parang display na lang yung ating mga at saka pangyabang na lang na may batas kami sa ganyan laban sa fake news. Meron kaming anti-cybercrime law. Diba? Tapos wala naman nangyayari. Diba? At least ngayon may inireklamo na
O doon sa mga nagpapakalat naman ng fake news, itigilan nyo na ho yan. Tigilan na ho ng ating mga kababayan na para lang for the content at saka para sa, anong tawag doon na partner, yung clickbait. Clickbait para mas maraming viewers, mas maraming mag-react, mas maraming mag-share, at para sila'y kumita, magpapakalat ho ng fake news. Yan, tigilan nyo na ho yan. Sa dami ho ng problema ng mundo. Wag nyo na, bawasan nyo na ho sa pamamagitan po ng pag-iwas sa pagpapakalat ng mga ganitong maling impormasyon. Dinadagdagan nyo lang po yung isipin ng mga Pilipino. Sa mga pagbati natin, standby lang. Ito yung pinag-uusapan natin kanina, yung doon sa Safer Cities Initiative. Totoo, merong nag-message dito sa atin kanina. Ang sabi ho niya ay sabi ni Alex Chua, good morning sa iyo Alex. Sabi niya, matagal ng batas yan. Wala namang masyadong naging epekto. Ningas-kugon lang. Totoo naman talaga. Di ba noon pa naman talagang batas yung mga yan? Bawal ang pagbe-video okay ng late night. Bawal ang inuman, umpukan sa mga kalsada. Bawal din po ang may curfew din sa mga kabataan. Ano pa ba? Yung paghuhubad ng damit o yung topless ng mga lalaki sa kalsada, bawal ho yan. Ang nagiging problema ho ay hindi po na ipapatupad ng maayos, hindi po na, kumbaga hindi naramdaman. Ngayon na ito ay iningayan ulit. Ang panalangin nga lang natin talaga, Alex Chua, wag maging ningas-gugon. Kapag po itong mga simpleng batas na ito na ipatupad sa mga komunidad ng maayos, mahigpit na naipatupad, abay kaganda, di ba? Tahimik. Magiging tahimik ang komunidad, at saka totoo naman ho, maiiwasan din yung mga agam-agam ho ng mga magulang para sa kanilang mga, at saka ng mga kapamilya, lalo na kapag may mga umuuwing gabi sa kanilang mga kaanak. At syempre, mas maayos, mas tahimik ho ang komunidad. Totoo naman po talaga na matagal na ito. Pero ang sana lang sa atin, wag maging ningas-kugon at magtuloy-tuloy po at maging totoo talaga ang pagpapatupad. Sabi naman ni Ruby Bartolome, tama po yung curfew sa mga kabataan para mawala ang mga gang at grupo na nanggugulo sa komunidad. Ang tanong kasi dito, kanino ba nagkukulang yung pagpapatupad ng batas na yan? Kasi, kung tutusin ho sabi nga natin kanina, matagal na ho yan. Bakit hindi nagtuloy-tuloy? Kanino po ba ang problema? Sa PNP? Philippine National Police? Sa mga barangay officials? Sabi nga natin minsan kasi sila pa yung nangunguna sa nagpapasaway Si chairman at ang mga kagawad at ang tanod. Diba? Sabi dito, dati daw po bawal ang naka-half body shirt, inuman sa kalye at video okay. Di lang implemented or kasi botante. Sayang baka hindi sila iboto, trabaho. Yun! Natumbok mo, Ruby Bartolome. Minsan nga ho talaga sa komunidad. Sabi nga natin, paano ngayon? Malapit na naman ang elections. Kailan ang barangay elections? November? Baka ngayon lang may papatupad yan o baka nga hindi pa Dapat ang matukoy ni Secretary o DILG Secretary John Vic Remulla, ano ang gagawin? Halimbawa meron ho sa mga barangay officials ang pasimuno pa ng mga patakaran na yan sa paglabag, pasimuno sa paglabag, o kaya sila po mismo merong kinikilingan sa pagpapatupad niyan. Halimbawang nandun, maraming barangay na ganyan. Mismong polisiya nga nila di ba? Sa mga barangay, halimbawa, one way. At saka yung no parking sa kalsada. Ay, meron ho akong alam. Doon sa isang barangay na dito, malapit lang. Ang may polisiya ho ng one way ay si barangay. Ang may polisiya din ho ng bawal ang matagal na parking sa kalsada, sa tabing kalsada ay si barangay. Pero nauunang nakapark sa tabing kalsada,
yung kanilang mga sasakyan, yung kanilang mga mobile ng barangay mobile, yun. Tapos, kapag yung sasakyan nila ang dadaan, pwede ang mahigpit. Walang pinapadaan eh. Hindi nakakabalik talaga yung kahit mga residente malapit sa lugar. Kapag ka nag-U-turn o kaya maling linya ang dinaanan, yung mga nagtanod talagang naninita. Pero po, kapag ka ang kanilang barangay at sasakyan ng barangay ang dadaan, pwede. Diba? Yun yung mga simpleng pwede, sige, pagbigyan mo na. Dapat talaga sa mga ganitong batas, walang sinisino. Ika nga kapag ka sa mga maliliit na mga batas na ganito ay naipatupad ng maayos, magtutuloy-tuloy yan. Paano kung ito po'y malalabag? What more yung mga mas mabibigat na mga batas at mga polisiya, hindi talaga maipatutupad kung mismo yung sa maliliit, palpak na. O may nakakalusot na, di ba? Hermie, good morning. Halos lahat po ng mga batas nagiging ningas kugon, sabi ni Cors Navarro Galindez. Hermie Esteban, nasa barangay ordinance at barangay official implementation po. Ang mga simpleng batas po na yan, pero tamad po silang nakaupo. Yun ang sabi naman ni Hermie Esteban. Kaya dapat nga talaga, ano ang magiging aksyon ng DILG chief para sa mga barangay na hindi po kumikilos o mismo sila po ay nagpapasaway o palpak po ang pagpapatupad ng ordinansa mga yan. Mauro June Aspiliaga, isang magandang umaga. Ma'am, may multa po ba sa lalabag at magkano po? Ayan pa isa. Kasi nga wala nasasampulan, pero hindi, meron yatang kulong. Hindi lang ako masyadong sigurado. Re-reviewin ko, Mauro June Aspiliaga. Sabi naman ni Alex Chua, malabo po yan tumagal. Sa bagay, sa lahat naman ng administrasyon. Hindi lang ngayon, kundi na sa mga nakalipas din ho. Wala pa yata akong nakitang tumatagal na mga pagpapatupad. Pag mga nakaupo po na kasi, nagiging komportable na po, deadman na po sa batas. Celso Areglado Cosico, isang magandang umaga sa iyo. Ganon din kay Rodrigo Marabebe. Eric Mercado, good morning mula sa Las Piñas City. At maraming salamat Hermie. Sabi niya mainit na kape, tsaka chocolate sa labat, okay na sa umaga. Maraming salamat po. Ang problema ho siguro, baka po wala po pera dyan. Pagod lang yung tanong. So ganon, kailangan pera-pera. Kasi kapag ka walang mahihita, walang sa bagay, no? Walang walang padulas. Yung kapag ka sinita mo, hindi po pwedeng magpadulas. Walang pagkakakitaan yung mga tanod. Mapapagod lang. Ganon ba yun? No, mahirap yan, ha? Happy birthday muna kay Libay Junjun Verdeflor. Teka lang. Parang araw-araw birthday nitong si Libay. Talaga ba ngayon ang birthday mo? Parang ilang buwan na nakitang binabati ng happy birthday, Nestor Karandang, isang magandang umaga. Hindi pupunahin kapag alam nila na botante ng mga nakaupong barangay officials. Yun, kasi nga malapit na yung barangay elections, di ba? Carlito Sabangan, isang magandang umaga. Walang kulong pero pag nasilip na may outstanding warrant, yari yung hinuli. Mostly, vagrancy at community service ang parusa sa mga lumalabag. Paano kung halimbawa ang lumabag, anak ng barangay official, paano mo pagko-community service yan? Kaya marami din na lumalabag kasi mga nakakalusot nga. Evan lang, isang magandang umaga. Sa Manila, dami po mga illegal parking, illegal inuman sa kalye, illegal tambay, especially 10 p.m. to midnight. Ang mga batang nasa kalye, even midnight, takot po ang mga officials, baka hindi sila iboto. Parang iisa at nagkakaisa po yung mga paniniwala natin na ang bottom line kasi dito, baka hindi sila iboto, makaaway nila, kawawa naman sila pagdating ng eleksyon. Efren Lorenzo, sana po ay ipagbawal na rin yung mga maiingay na tambutsyo sa buong bansa. Sa magandang umaga rin po kay Vincent Zaraspe. Sana po pabigatin ang parusa para sumunod ang lahat.
Renato Abad, shoutout po sa 4th Estate Subdivision sa Parañaque City and a blessed morning. Good morning din kay Carlito Sabangan, kay Popstan. Oy, good morning sa mga taga-Taiwan. Kumusta na po kayo? Bentong walang kulong pero pag naisip yan kanina. Magandang umaga rin po ang pagbati natin. Sabi dito, sana po ay ipagbawal na rin sa FB yung mga picture na ipinapakita na parang nangangampanya na ang tagal pa ng halalan. May mga nakikita ka na ba ulit, Efren Lorenzo? Lani Rehuso, isang magandang umaga. Happy Wednesday. Mula po dyan sa Kidapawan City. Binabati rin po natin ang isang magandang umaga. Happy viewing, happy listening, Rodrigo Asis Ikoy. Ganon din kay Richard Sumugat. Birthday daw ng junior niya ngayon, sabi ni Joseph Verdeflor. Pakibuo mo yung pangalan na Joseph Verdeflor. Sabi naman ni Alex Chua, tumanda na ako, walang nagbago sa vendors at obstruction. Meron pa ako nakita dito, pati daw yung mga pool. Ano yung pool? Yung parang bilyaran, di ba? Nag-uumpisa po talaga ang problema sa barangay level. Kung ginawa nila, ang mandato nila ay hindi kailangan na pukpukin pa na parang pako para maayos ang mga sangkot nila. Sabi dito, hindi naman maaalis sa Pinoy ang mga bata-bata system, kamag-anak incorporated, palakasan system at utang na loob tradition. Yan pa pala yung utang na loob. Philemon Mamuwa, isang magandang umaga sa iyo. Matagal na yang bawal maginuman sa kalsada o sa harap ng tindahan. I still remember when I was still student and resided in Pateros. Chief of Police Captain Merano patrolling the area before. That was 1988. Tagal na nun Pero kumusta? Mahigpit po ba noon na Sir Philemon Mamuwad? Renato Abad, sabi niya, Ma'am Kisses, parang kilala ko yun. Alin? Alin ang kilala mo? Magkalapit ba tayo ng tirahan? Tama lang po na tulad sa mga senior dito sa amin, may katabi po kami na bilyaran. Gabi po sila nag-ooperate. Sobrang ingay po, nagiinuman pa. Tsaka di ba yung sa bilyar, yung mga yung parang chips na tinutulak ka ng nalimutan ko yung tawag doon sa nila sa pangtira nila maingay yan Kung tutusin, maingay din yan. Good morning din po. Abay, tanungin niyo si Elago Antaypur daw. Oo nga, totoo yan. Bakit nga ba talaga binabanggit na Antaypur? At mareklamong sinusupil ang karapatang pantao. Depende din po yan sa leader kung may strong will at kaayusan. Ang una nating titingnan dyan ay ang lungsod ng Maynila. Kasi si Yorme magaling magpatupad ng mga ganyan makikita natin sa mga susunod na araw. Uy, ang mga taga Maynila pala, mapapasana all ka sa mga tsuper nila Yung 3,000 dati na libreng sakay, bayad sa mga driver ng libreng sakay, ginawang 3,500. Ngayon, 4,000 na. Diba? Ang galing Nestor, good morning. Ganon din po kay Efren Lorenzo. Magandang umaga din po. Nag-budget meal na lang po kami at wala pa rin halos budget. Paano naman daw ang freedom to post fake news nila? Sinusupil ang karapatan. Good morning, Alberto Bugawan Anyasco ng Cabanatuan City, Nueva Ecija. Pa-shoutout sa mga taga-barangay Sungay West, Tagaytay City. Good morning, Mendoza family. At ganun din po ay doon sa mga hindi ko po nabatin ako, pasensya na po. Doon sa mga dumadami kasi. As much as possible na gusto kong basahin lahat. Ang problema, dumadami ho kayo. Pero ayan nyo, yung iba naman sa susunod mababasa ko rin. In the meantime, tayo po ay magpaalam na muna. Maraming salamat po sa lahat ng sumali sa ating discussions. Ang tataba ng isip nyo. Maraming salamat po sa tumutok sa ating balitaan. Ito
Ito po ang inyong lingkod, Kisas Habson, at ito po ang Balitang Promdi. Susunod na ang Magandang Umaga Pilipinas, kasama naman si Kong Angel Palmones. Ang ating po oras, eksakto en punto 4:00. Good morning and happy Wednesday.